Shaye, may sira ka ba sa ulo? Wala akong sira kung bakit kita nagustuhan. Sinisayang ko pa ang ipon ko sa'yo para sa kotse. Gago ka, pwe. Yunshen, matagal na kitang gusto. Tayo na, pwede ba? Pasensya na, hindi ako nagjojowa. At saka, hindi ako interesado sa babae. Pero magkasundo naman tayo. Bakit hindi tayo pwede? Baka naman, may iba na sa puso mo. Anong tingin-tingin? Hindi ka pa ba nakakita ng naghihiganti sa ex? Ex? Hindi ka ba nagjojowa? Isa kang tunay na basurang lalaki. Hindi ko siya kilala. Bulok na tao. Anong ginagawa mo sa kotse ko? Kots mo. Paumanhin, kotse mo pala. Kapareho lang ito ng kotse ng ex-boyfriend ko. Hindi ko napansin ang plaka, paumanhin talaga. Itinalulungkot ko talaga. Okay lang, humanap ka na lang ng paraan para linisin ito. Sige, nakuha ko. Walang nakitang abnormal sa resulta ng pagsusuri. Bilang isang buntis ka lang, kailangan mong iwasan ang matitinding ehersisyo. Buntis, Hindi mo ba alam na buntis ang asawa mo? hindi ko nga alam. Eh, Hindi ako asawa niya. hindi po ba kayo ang ama ng bata? Siyempre hindi, mukha ba akong taong may anak na? At isa pa, naniniwala akong hindi ako mag-aasawa. Ayaw na ayaw ko ng mga bata. AMM. Anak, gusto kay pakasal ni Lolo. Umuwi ka agad. Dahil gising ka na, aalis na ako, nandito dito. Yung contact info ko, idagdag mo ako. Kapag nahugasan ng kotse, ibabayad ko sa iyo ang gastos. CJ, ikinalulungkot ko talaga. Ginoong Shi, sa ngayon ay napakatatag ng kalagayan ng fetus. Pwede mo nang sabihin sa pamilya ang magandang balitang ito. Pamilya, Xiaoy, hindi magkakatiwalaan itong si Zhang Chuan. Hindi magkakamali ang nanay. nay naman. Mabait sa akin si Sumuchuan. Siya lang ang pakakasalan ko sa buong buhay ko. Xiaoy. Nay, nagkamali ako. Si Liu, bukas gusto kong ipalaglag ang bata. Nay, Halika. ang tungkol sa pagbubuntis, hindi dapat malaman ni nanay ito sa anumang paraan. Bakit ka palaging nasa malalim na pag-iisip? Wala lang. Kumusta ka naman at yung boyfriend mo kamakailan lang? Okay pa ba? Nag-break na kami. Machuan. Inang ni Shaye, bakit siya nandito? Tita. Anong ginagawa mo? Tita, kung magpapatuloy ka sa ganyan, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Buntis na ang anak ko tapos hiniwalayan mo. Ako nga hindi pa tumatawag. Buntis na. Tita, hindi ko alam na buntis si Xiaoy. Hindi niya sinabi sa akin.
Huwag kang magkunwari, nung unang kita ko sa'yo. Alam ko na agad na hindi ka mabuting tao. Isa lang ang anak kong babae, tapos gaganyan mo siya. Sisiguraduhin kong masasaktan ka ngayon. Eka lang, tita, kalmahan mo. Tatawagan ko si Chowie ngayon para malaman natin ang totoo. MSC, paparating na si Iyaliw. Basahin muna ninyo itong mga paalala. Sige, salamat. Hello, Chowie, buntis ka. paano niya nalaman? Naku, talaga bang nagloko si Manager Xiao? Pero huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang makaapekto sa'yo. At kay Anxia, nasa ospital ako ngayon. Xiaoye, bakit ka nasa ospital? Anong gagawin mo? Ma! Gusto ko sanang sabihin sa'yo pagkatapos ng ilang panahon. Pagkatapos ng ilang panahon, wala na ang bata. Akala ko magagalit ka. Nagbuntis ka, may kasalanan din siya. Bakit ako magagalit sa'yo? Chowie, bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Anong magagawa kung sasabihin ko sa'yo? Zumo Chuan, huwag kang magpanggap. Na nagmamalasakit ka sa akin. Nakakadiri talaga ang itsura mo para sa akin. Kanina, pumunta ang nanay mo sa opisina ko at nagkagulo. Ngayon, lahat ng tao akalay isa akong masamang tao na nag-iwan ng buntis. Kung alam ko lang na nagdadalang tao ka ng anak ko. Sino nagsabing anak mo ito? Ano? Xiaoye, huwag mong sabihin yan ng basta-basta. Chowie, huwag kang magbiro. Sa loob ng maming taon, lagi kang nasa tabi ko. Hindi ka umaalis. Kung hindi anak ko ito, kanino pa? Akin. Ako ang tatay ng bata, may problema ka ba? Ano ang nangyayari sa kanya? Imposible, lagi siyang nasa paligid ko. Paano siya magkakaroon ng oras para magloko? Araw-araw akong umiikot sa'yo, pero hindi yun nakapigil sa'yo. Na maghanda ng proposal para sa ibang babae. Ikaw, Kaya pala kahapon sa hotel, hindi ka man lang nalungkot. Ikaw pala ang unang nangaliwa. Tapos ngayon, nagpapanggap ka pang biktima. Hinahanap mo ngayon ng simpatya? May karapatan kang saktan ako. Pero may kakayahan din akong pagsisihan mo to. Kumusta, Zumo Chuan? Komportable ba sa'yo ang suot mong berdeng sombrero? Shiyi, sayo na to ngayon. Hintayin mo lang. Hindi ko kayo palalampasin. Ingat! Ma! Sumama kayong dalawa sa bahay. Walang hiya. Mula pa noong pinayagan kitang pumasok sa pamilya ko kasama ang nanay mo. Mali na yon. Wala kang ibang ginawa kundi ikahiya ang pamilya ko. hindi ko kilala yung babae sa kotse. Huwag ka na magdahilan. Hindi na maulit ang ganito. At hindi na makaapekto sa pamilya ko. Ipapakasal kita sa susunod na linggo. Ito si GNG, Anchia, ang anak ni Gian. Napag-usapan na namin ito ng pamilyaan. Paulit-ulit ko nang sinabi, ayaw kong magpakasal. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpakasal. Ayan, sinabi ko na nga ba? Yang batang yan na ipinanganak sa labas, hindi talaga mapapalaki na maayos. Sige, ayaw mo magpakasal? Kung ayaw mo, umalis ka kasama ng nanay mo sa pamilya ko. Pa? Huwag niyo pong idamay si mama. Dahil lang sakin. Naiintindihan ko na. Gu Yunshen, ako lang ang dapat na mapangasawa mo. Ako lang. Ano? May ibang babae pa? At hindi pwedeng malaman ni Lolo Gu na may buntis na babae para sa pamilya Gu. Kailangan ko munang makuha si Gu Yunshen. Opo, Lolo Gu, baka po. May gusto na si Kuya Yunshen na babae. Kung ganon po, huwag na lang po akong pakasal kay Kuya Yunshen. Kalokohan. Nangako na ako sa tatay mo. Naalagaan kita. At saka, paano pwedeng pumayag ang pamilya ko na magkasama ang apo ko at isang babaeng hindi namin kilala? Ganito na lang, ang kasal ninyo ni Yunshen. Bukas na lang. Ang sama mo naman. Tita, sa totoo lang po ngayon. Nagpalit ka ng ganito kagwapong boyfriend. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ano ibig sabihin yan?
Yung binata, sa unang tingin pa lang gusto ko na. Kaysa doon kay Zamukchuan. Mukhang mas maasahan pa. Ano pangalan mo? Guyonshen. Ang ganda rin ng pangalan, Yunshen. Gayon may anak na kayo ni Shai. Kailan mo balak magpakasal? Ma, ang laking bagay ng kasal. Di pwedeng basta-basta na lang. Gino, sabi ng amo, ang kasal ninyo ni Binibining Ansia. Maagang bukas na gaganapin. Yunshen, ano sa tingin mo? Ha? Hindi na bata si Shai at buntis pa ngayon. Kailan mo ba mapapagpasyahan ang kasal? Tita, may urgent akong lakad sa bahay. Aalis na muna ako. Ay, medyo sobra na yung pag-arte ko. Ayos hindi pa rin bumabalik yung Yunshen na yun. Yunshen kuya, nandito ka na pala. Tumutulong si Lolo Gu sa akin sa wedding gown. Tingnan mo. Bakit bukas na ang kasal? Huwag mong isiping hindi ko alam ang ginagawa mo sa labas. Ano? Sabihin ko sa'yo, sa pamilya namin, isa lang ang buntis ng hindi pa kasal. Sapat na yung isang anak, yung ibang babae. Ikaw na ang bahala, AM. Magpapakasal na ako bukas. Huwag mo na akong tawagan. Isa magpapakasal. Isa buntis. Ano ba tingin ninyo sa akin, Zhao Muchuan? Ano gagawin ko sa batang to? Nasa baba ako ng bahay mo, kailangan ko ng tulong mo. Ano yun, ang gabi-gabi na? Magpapakasal ako bukas. Pwede ka bang umagaw sa kasal? Ano, bakit ako ang aagaw? Akala ng tita, ako ang ama ng bata. Kung ikakasal ako, paano mo i-explain sa kanya mamaya? Hindi ko naman balak na itago ito magpakailanman. Maligayang kasal sa'yo. Ay, Ma, bakit di ka pa natutulog? Anong ginagawa mo? Kakausap ko lang sa mga tiyo mo. May boyfriend kang napakaswerte mo. Bukas pupunta sila para pag-usapan ang kasal mo. Bukas. Kung sasabihin ko ngayon kay mama na hindi siya boyfriend ko, masasaktan siya. bukas ako ikakasal. Pwede ka bang sumama para mag-agaw ng kasal? Kailangan ko ba talagang mag-agaw ng kasal? MSN, 1-0 minuto na lang magsisimula na ang kasal. Meron pang parte kung saan ibibigay ng ama ang anak niya sa lalaking ikakasal. Nandito na ba ang ama? Ay, nasa abroad siya. Ako na lang. Sige. Ansia. Lumabas ka. Ano nangyayari? Bakit niyo siya hinayaan? Hindi niyo man lang mapigilan. Palayasin niyo siya. Huwag kang kikilos. Ansia, bakit ka lang nakaupo diyan? Sasabihin mo ba sa kanila kung ano ang relasyon natin? Wala tayong relasyon. Zhao Muchuan. Ito ang araw ng kasal ko. Huwag kang magulo dito. Sa'yo, iniwan ko ang matagal kong girlfriend. Ganito ang ginawa mo sa akin? Niloloko mo ba ako? Sige, hindi ka makakasal ngayon. Ano ginagawa mo? Ano yan? Ano ginagawa mo? Tama na, umalis ka na. Ma, Ang kasal ni na Ginoong, Guyonshen at Binibining Ansia ay magsisimula na. nagsimula na ang kasal. Paano na ang bride? Pakilabas ang bride. Ano?
Nasaan siya? Mukhang. Malaki ang ginulo ni Zomuchuan. Bakit? Sabi sa akin ni Mama. Kasama niya ako papasok. Zhao Muchuan, hanggat buhay ako. Hindi ko ikakansela ang kasal na ito. Dalhin mo si Mama sa ospital. Kapag may nangyari sa kanya, magkita tayo sa presinto. Bakit wala man lang pamilya ni Bride? Sabi nila minadali ang kasal. Parang sa kwento, dumating ang dalaga sa tulay. Lumalapit na sa atin ang bride na nakasuot ng puting gown. Guyon Shen, maligayang kasal. Bride, payag ka bang pakasalan si Ginoong Guyunshen? Kahit anong mangyari, magsasama kayo habang buhay? Gusto ko. Anong sa lalaking ikakasal? Gusto mo bang pakasalan si MS Ansia? Habang buhay, kahit tumanda at magkauban? Ako. Hindi ako sang-ayon. Guyonshen, hindi mo ba gusto ang anak mo? Anak, kailan nagkaroon ng anak ang Ginonggu? Halatang halata naman, malamang nabuntis ng hindi inaasahan. Ngayon, humihingi siya ng responsibilidad kay Ginonggu. Magkakagulo na ang pamilya Gu. Mga gwardiya, nasaan kayo? Bakit pinapapasok ang sinuman? Ilabas niyo siya. Subukan niyo akong galawin. Kung may mangyari sa bata sa tiyan ko. Sino sa inyo ang magiging responsable? Tayo na. Yun Shen. Kung alis ka ngayon sa kasal na ito, huwag ka nang magsabing apo mo ako. Yun Shen. Tingnan mo, ito ang magandang anak na pinalaki ninyong dalawa. Ikinalat niya ang kahihiyan ng pamilya Gu. Atay, dapat alam mo na ngayon kung ano ang naramdaman ko nang dalhin mo sa bahay ang babaeng buntis. Bigyan ko kayo ng 3 araw para hanapin ang babaeng yon at alisin ang kanyang anak. Kung hindi, huwag na kayong bumalik. Atay. Sabi ng doktor, wala naman malubha kay tita. Pwede na siyang umalis sa ospital sa mga susunod na araw. Lumabas ka. Ansia, anong ibig sabihin ng ugali mo? Kahit na ako ang nagpatumba sa nanay mo, ikaw naman, ikinasal ka ng palihim sa iba. Lumabas ka. Anong nangyari at galit na galit ka? Anong nangyari sa kasal? Tumakas si Guyon Shen sa kasal. Ano, lahat ng bagay sa pamilya Gu ay desisyon ni Lolo Gu. Paano siya nakatakas, si Guyon Shen? Sa kasal, may babaeng nagsabing, buntis siya kay Guyon Shen. Sumama si Guyon Shen sa kanya. Tulad ng gusto ninyo, naging katatawanan na ako ng lahat. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ayaw ko nang pakasalan si Guyon Shen. Pagod na ako. Ayaw ko nang maging piyesa ninyo. Sabihin mo ulit na ayaw mong magpakasal. Ayaw. Noon, dahil sa kompetisyon sa negosyo, pinahiwalay ninyo ako kay Guyon Shen. Ngayon naubos na ang ari-arian natin. Pinapakasal ninyo ako para lang makapalit. Ayaw kong magpakasal. Naku, anak, ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi ka magpakasal, mas malala, baka makulong kami ni Papa. Gusto mo bang makita kaming dalawa ni Papa na arestuhin? Ha? Anong klaseng babae yon? Anong itsura? Maganda ba siya gaya mo? Mukha bang mayaman? Nakatakip ang mukha, hindi ko nakita. Huwag kang mag-alala, anak, yung bata ba talagang sa kanya? Hindi pa sigurado. Basta't hindi pa sila nagpapakasal sa papel. Tayo, may pag-asa pa. Magpakasal sa papel? Ma, hindi ba masyadong mabilis to? Mabilis. Anong mabilis? May anak na kayo, tapos mabilis. O baka naman. Ayaw mong panagutan ang Xiaoye. Hindi naman. Naku, ma. Anong naku? May dala-dala kang bata. Bukas pupunta ang kito. Hindi naman natin masasabi sa kanila na hindi pa kayo kasal sa papel. Nakakahiya yun. Yun Shen, ano sa palagay mo?
Sa palagay ko, hello, ma. Alam mo pa palang may nanay ka. Bukas, dalhin mo yung gabay. Gusto ko siyang makilala. Sige, alam ko na. Magpapakasal ako kay Shai sa papel. Totoo ba? Tita, kanina lang tumawag ang nanay ko. Sabi gusto niya siyang makilala bukas. Makikilala ang magulang. Bukas ba ang magulang mo? Hindi ba nila ipapamukha kay Xiaoy na nagbuntis siya ng hindi pa kasal? Huwag kayong mag-alala, tita, dahil ako rin ay ipinanganak ng hindi pa kasal ang magulang ko. Nagbago na si Yunshen. Nagsimula nang magtago sa amin. Lumalaki na ang bata. Normal lang na may sikreto. Naku, huwag mong sabihin. Si Yunshen ngayon, tumakas sa kasal. Medyo kahawig yon ng pag-alis ko noon para sa buntis mong nanay. Hahaha. Tawa ka pa ng tawa. Hanggang ngayon, dahil nagbuntis ako ng hindi pa kasal. Kay Yunshen. Hindi pa rin kami pinapansin ng mabuti ni Papa. Napilitan si Yunshen na palaging sa labas tumira. Ngayon, si Yunshen naman ay... Una, magkasundo muna tayo. Ngayon, kung ang bata na yun ay kay Yunshen, gagamitin ko ang lahat ng paraan para protektahan ito. Ano ba ang sinasabi mo? Ang batang ito ay hindi kay Yunshen. Sino pa kaya ang magiging ama? Ngayon, sinong lalaki? Ang sasadyang mag-alaga ng anak ng iba? Ito. Ang iniisip ko, baka para lang makaiwas sa kasal, ay kumuha siya ng kahit sinong babae para magpanggap na buntis. Matulog ka muna ang mga susunod na bagay. Pagbukas ka natin si Yunshen. Malalaman natin ang totoo. Ikaw ba yung kumuha ng kasal kahapon? Siya nga, ang pangalan niya ay Shai. Kahapon sa entablado, ang laki-laki na ng tiyan niya, ito. Tita, para lang magtagumpay sa pag-agaw ng kasal. Nagsuot ako ng peke, sa totoo lang ilang linggo pa lang. Kaya hindi halata. Ang batang ito, sigurado bang kay Yunshen? Ma, ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi sa akin, kanino pa? Sino ang nakakaalam? Baka naman kumuha ka lang ng buntis para matakpan ang bibig ng lolo mo tungkol sa kasal. Imposible naman. Eh di sabihin mo, paano nangyari ang batang ito? Kami ay nasa. Bar. 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 Ay naku, tita, si Yunshen sa akin. Love at first sight, gustong gusto niya talaga ako. Isang araw sa bar, nung medyo lasing na kami, One night stand, kayo. Ma, kahit ano pa ang mangyari, totoo ang nararamdaman namin. nga po, tita. Noong nalaman kong ikakasal si Yunshen, hindi ako makatulog ng buong gabi. Kung wala si Yunshen, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. Tama na ang drama. Siyempre pag ako sa kasal ninyo. Basta tunay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Paano naman ang lolo mo? Ako at ang tatay mo ang bahala muna sa ngayon. Ang importante ay mapabilis ang kasal ninyong dalawa. Paano mapapabilis? Ang kasal, haan natin ang desisyon ng mga bata. Dahil ito naman ang kanilang buhay. Dahil biglaan ito, iniisip ko ang kasal. Ay ipagpaliban muna, pagkapanganak na lang ng bata. Ano sa tingin mo, Bienan? Wala akong tutol, pero bukas, papakasal na muna sila sa munisipyo. Hindi, ma. Huwag kang magmadali, hindi pa nga nagsisimula ang kasal. Nga, Bakit hindi magmadali? Di ba dapat magpakasal na kayo agad? Hintayin mo bang pilitin ka ng lolo mong pakasalan si Ansia? Ano nang gagawin? Kapag nakakuha na tayo ng lisensya, hindi na tayo peking mag-asawa. ano nang magagawa natin? Sumang-ayon muna tayo, tapos bahala na sa susunod. Iwasan lang natin. Hindi ba kayo nagsisinungaling sa amin? Siyempre hindi. Sige, bukas na kayo magpakasal. Wala bang problema? Siyempre wala. Kaya ako, as Yunshen, hindi na kami makakaabala ngayon. Mahirap ang buhay ni Yunshen Shai. Ngayon nabuntis siya, mas mabigat pa ang responsibilidad. Huwag mo siyang pabayaan. Pero hindi akin ang bata. Oo kay, alam ko na. Pag uwi mo, may iba bang sinabi ang nanay mo? Wala, sinabi lang na huwag kitang pabayaan. Pero paano bukas? Hindi naman talaga tayo. Magpapakasal, di ba? Siyempre hindi. Magpapanggap lang tayong pumunta. Tapos sasabihin nating puno na ang pila, ipagpaliban muna.
CJ. Ma, bakit kayo sumama? Para panoorin kayong magpakasal. Ang ganda ng pagkakapareho ninyo. Nga, Yunshen Shai. Ang ganda rin ng pangalan ninyo. Ano nang gagawin? Ano nang gagawin? Kalmahan mo, kalmahan mo. May paraan dyan, mag-iisip ako. Ayan na. Ma, nakalimutan ko ang hiko. Mukhang hindi na tayo makakapag-asikaso ngayon. Tara na. Ay, pwede namang electronic G. Ah, makakalimutin talaga ang batang to. Bilisan mo. Ma. Nakalimutan ko ang birth certificate. Ah, matagal nang hindi kailangan yon para magpakasal. Hindi ba kayo nag-internet? Ay naku, buti na lang. Pero kung isipin mo, sabay silang nakakalimot ng gamit, talagang. Magkatugma. Hahaha, tama yan. Heto na. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam. Ano nang pinag-usapan ninyo? Tapusin na ninyo para makapagpakasal na kayo. Ma, nag-uusap lang kami ng pribado. Magpakasal na muna tayo. Kapag wala na sila, pwede naman tayong maghiwalay pagkatapos. Heto na, bagong mag-asawa, tumingin kayo sa akin. Handa na? Mas kumalma na ako nang makuha ang certificate. Nga, ano pa ang susunod? Hintayin lang natin na manganak siya, tapos gawin na natin ang kasal. Bakit parang malungkot tayong dalawa sa pagkuha ng certificate? Wala. Matagal na kaming masaya kaming dalawa. Para sa amin, ang pagkuha ng certificate ay hindi malaking bagay. Nga. Dahil nandito ka na, inay, nabili ko na ang bahay para sa kanila. Para pareho na silang tumira doon sa mga susunod na araw. Ayoko. Bakit? Mag-asawa na kayo. Hindi ba normal na magsama kayong tumira? Na. Bakit tayo nagtatago? May tinatago ba kayo sa amin? Wala. Titira. Ako ang titira. Bukas na kayo lumipat. Kumpleto na ang lahat doon. Hindi na kailangan maghanda. Pasensya na talaga sa kalagayan ninyo. Iniisip ko pa kung magkano ang dapat kong ibigay na dot. Dahil makikita mo naman, wala akong ayos lang. Hindi mahalaga yon. Dahil si Yunshen ang unang nagkamali. Ito ang dapat naming gawin. Kahit maliit o malaki ang halaga. Ito ay pagmamahal namin bilang mga ina sa aming mga anak. Basta't masaya sila, ayos na. Ayokong magsama tayong tumira. Akala mo ba gusto ko? Kung tatanggi tayo ngayon, maghihinala talaga sila. Tiisin muna natin. Kapag hindi na nila tayo binabantayan, magkahiwalay na tayong tumira. Lolo, Antsiya, pasensya na talaga, lolo. Pinahiya ka. okay lang. Kung noon, hindi ko sinaktan si Guyonshen. Hindi siya magiging ganito sa akin ngayon. Nasira lang ang seremonya. Ang kasunduan ng ating dalawang pamilya. Hindi nasira. Huwag kang mag-alala, habang buhay pa ako. Hindi siya makakapag-asawa ng iba. Sa puso ko, ikaw lang ang magiging apo ko. Atay, alam kong ayaw mong kausapin ako. Umupo ka na lang at makinig. Nahanap ko na si Yunshen. Nakausap ko na ang pamilya ng babae. Kumuha na sila ng sertifikat at nagsasama na silang tumira. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala ka bang respeto sa akin bilang pinuno ng pamilya? Kahit gaano ka pa magalit, nagawa ko na to. Umalis ka. Nag-live-in. Ang bilis naman. Anong itsura ng lalaki? Gwapo ba? Macho ba? Anong trabaho? Ang pinakaimportante, may pera ba? Ay, kami lang dalawa, kasal lang sa papel. Pagkapanganak ng bata, maghahanap lang ng dahilan para maghiwalay. Bakit mo pa ipagbubuntis yang anak ng gago? Anak niya? Paano naging anak niya? Ito, anak ko to. Alam ko, mahiyap talaga.
Pero buntis ka, paano ka maghahanap ng trabaho? Paano na ang buhay mo? Paano na ang kasal mo? Sinyo, si mama ko. Nag-iisa lang din siyang nagpalaki sa akin. Naniniwala ako. Kaya ko rin. Iba yon. Sino ka? Sinira mo kasal ko pero di mo ko kilala. Sinira ang kasal. Mukhang di mo rin sinabi sa iba yung pag-aga sa kasal. Ano? Nahihiya ka rin, no? Sinyo. Lumabas ka muna. Wala ka bang kahit sorry man lang sakin? Bakit ako magsusorry sa'yo? Tinanong mo ba si Yun Shen kung gusto niyang pakasalan ka? Pamilya lang ang nag-ayos ng kasal namin. Di importante kung gusto namin o hindi. Ikaw. Buntis ka sa kanya nang walang pasabi. Akala mo ba madali lang pumasok sa pamilya nila? Gusto mo talagang pakasalan si Yun Shen? Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung anong klaseng pamilya sila? Sanay ka sa buhay na ganyan. Bigla kang lilipat ng lugar. Di ka ba mahihirapan? Iwanan mo na yang anak mo. Manugang, pagpunta mo sa bahay nila. Asa na kami sa'yo para kay Xiaoye. Alam ko. Kapag nasaktan kahit konti si Xiaoye, makikita mo kung ano ang gagawin ko. Tita, di naman kalayuan bahay natin. Bakit parang panghabang buhay na paghihiwalay? Ma! Sakay na. Baka matraffic tayo. Wow! Di naman totoong kasal, nakakahiya kay tita. Ang laki pa ng bahay na binili. Okay lang, pagkatapos nating maghiwalay, ang bahay na ito ay pwede pa ring ibigay sa'yo. Hindi na kailangan. Bakit isang kwarto lang? Paano tayo matutulog? Buntis ka, ikaw na ang matulog sa kama. Ako sa sofa. Na pala, may ipapakita ako sa'yo. Ano iyon? Kasunduan sa pagsasama. Una, huwag pakialaman ang buhay ng bawat isa. Ibig sabihin, bukod sa pagtira sa isang bahay, tuloy lang ang lahat. Pangalawa, ayusin ang sariling kalat at basura. Huwag magdulot ng mabahong amoy. Maarte ako sa kalinisan. Pangatlo, 3 buwan lang ang kasunduan. Pagkatapos, kailangan nang tapusin ang pagsasama. Bakit 3 buwan? Hindi ba't sinabi natin pagkapanganak ng bata? Kapag ipinanganak na ang bata, mas mahirap tayong maghiwalay. Pagkatapos ng 3 buwan, lalaki na ang tiyan mo. Maghihiwalay tayo sa dahilang di magkasundo ang ugali. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko pa rin kayong dalawa. Kahit na ito ay peke lang. Ang kasunduan mo ay napakalamig. Anong fake? Ano nang ginagawa niyo? Ano nang sinasabi niyo? Ma, pinag-uusapan namin ang pangalan ng magiging anak namin. Ngayon lang kayo lumipat, siguradong di pa kayo nakakain ng tanghalian. Nagdala ako ng pagkain at isang halaman. Tingnan natin, saan ilalagay? Ano ang masarap na kinakain mo? Itlog. Itlog lang, ang arte mo. Sa susunod, kung may masarap, unahin mo si Shai. Naiintindihan mo. Aalis na ako. Muntik na tayong mahuli. Nagpapanggap kang boss sa teleserye. Sige, tikman mo ang luto ni tita. Ilset, bakit di ka man lang kumain? Konti lang kinain ko, baka di ka mabusog. Nga pala, paano kung malaman ni tita? Na di ikaw ang ama ng anak ko. Na niloloko lang natin siya. Magagalit kaya siya. Siyempre naman. Ay, ano nang gagawin natin? Ano pa? Siyempre, huwag nating ipaalam sa kanya. Ay naku, isang umaga lang ang leave ko. Malalatin na ako. Ako na ang maghugas ng pinggan. Nasaan ang gamit ko?
Shaye, halika rito sandali. Manager, hinahanap niyo ako. Ano po iyon? Shaye. Punan mo ito. Bakit? Kailangan bang sabihin ko ng direkta? May nagreklamo sa akin. Nabuntis ka raw. Ang kumpanya namin ay nasa pag-angat, may patakaran. Hindi pinapayagan ang empleyadong buntis. Bakit resignation form, hindi termination letter? May pagkakaiba ba? Hindi mo ba alam ang pagkakaiba? Tanggalin mo ako o magtatrabaho pa rin ako. Kung gusto mong magtrabaho pa, ipalaglag mo muna ang bata. Impossible. Ginawa mo ito nang hindi kasal, nagmamalinis ka pa. Anong ginawa? Kayo ang lumalabas sa batas. Hindi mali ang tanggalin ang buntis, pero buntis ako. Ako pa ang mali. Nirecord ko ang bawat salita mo ngayon. Magkita na lang tayo sa korte. Sage, makita tayo. Akala mo ba, may kumpanyang tatanggat sa isang babaeng nag-iisang ina? Kahit ipanganak mo ang bata, walang ama. Hindi kailanman makakataas ng ulo ang batang ito. Sino ang nagsabing walang ama ang bata? Boss Gu, Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang manghusga sa anak ng iba? May ama man o wala ang anak ng iba? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Boss Gu. Hindi ba't boyfriend mo si Shai? Hindi boyfriend. Asawa. Ang nasa sinapupunan niya ay anak ko. Kanina, parang malaki ang galit mo. Sa mga babaeng nag-iisang ina. Kaya formal kitang pinapaalam, tinanggal ka ng anak ng isang babaeng nag-iisang ina. Shaye, uwi na tayo. Shaye, uwi na tayo. Kaya pala parang linya ng boss sa short drama ang mga sinasabi mo. Totoo palang boss ka. Ano ba akala mo sa akin, tambay? Pero ang mga sinabi mo kanina nakakasuya. Asawa, asawa, hindi ba't nag-aarte lang tayo? Hindi ka sasakay. Sabay na pala kayong pumapasok. Wala kang kinalaman. Paano walang kinalaman? Kung hindi siya, ako dapat ang napangasawa mo. Ansya, tama na. Shai, alam mo ba? Naging kami ni Guyon siya dati. Ansya. Umuwi ka muna at hintayin mo ako. Ano ang ginagawa mo? Ano na pinagsasabi mo kanina? Bakit mo sinabi kay Shaya? Yung mga kung ano-ano. Ano ang problema? Mali ba ako? Hindi ba nagustuhan mo ako dati? Pero hindi naman tayo nagkarelasyon. Bakit ka nagsinungaling? Para sirain ang relasyon nyo, sinabi ko lang. Ano ngayon? Baliw ka. Hindi ba dapat akong mabaliw? Guyon Shen, ikaw yung hindi tumanggi sa kasunduang pampakasal ng lolo mo. Ikaw yung nag-iwan sa akin ng mag-isa. Sa kasalan, ikaw yun. Wala ka bang nararamdamang pagkakasala sa akin? Dati, meron. Ngayon, wala na. Hindi ba't pagsasabi lang naman talaga yun? Guyon Shen. Titingnan ko kung totoo ba o hindi. Aray. Ano nang nangyayari? Ang dami kong kinain kaninang gabi. Gutom pa rin ako. Pag tiningnan ng mabuti, ang gwapo mo talaga. Minsan masakit magsalita, pero sa totoo lang, mabait ka naman. Ha? Ano ginagawa mo? Nagulat ako. Ako pa ang tatanungin mo. Bakit mo ko tinitigan sa kalagitnaan ng gabi? Gutom ako. Naghanap lang ako ng makakain.
Malaki ang energy consumption kapag buntis. Normal lang na magutom sa gabi. Salamat. Lidset, masarap. Hindi ko inakalang marunong ka magluto. Matagal na akong nakatira mag-isa. Kailangan matuto ng basic skills. Ano ng problema? Guyonshen, sa hinaharap, yung mga bagay tungkol sa kin. Ako na lang ang bahala. May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala. Kabaliktaran, ramdam ko ang init mo. Pero pagkatapos ng 3 buwan, tapos na ang relasyon natin. Natatakot akong masanay akong umasa sa'yo. Kaya maraming bagay. Dapat sanayin kong lutasin mag-isa. Hay, basta. Salamat, boss, sa pansit na niluto mo para sa akin. Ramdam ko ang init mo. Natatakot ako. Na masanay akong umasa sa'yo. Umasa. Pagsasabi, Lolo Gu, noon, nasa elevator ako sa opisina. At narinig ko mismo. sigurado ka bang kasal ang pinag-uusapan nila? Hindi ako sigurado, pero kung peki to. May butas din yan. May plano ka ba? Papasukin sa kumpanya? Wala namang bakanting posisyon ngayon. Bigyan mo si Ansia ng posisyon bilang executive secretary. Bakante naman yun, di ba? Pa, hindi papayag si Yunshen na maging sekretary niya si Ansia. Anong pakialam mo sa usapan ng pamilya Gu? At saka sa kasal natin, napahiya ng husto si Ansia, pero hindi siya nagtatanim ng galit at gusto pa rin pumasok sa kumpanya. Patulungan ang tarantado. Anong ayaw niya? Kung talagang ayaw, ikaw na lang ang magkasekretary. Decision na 2. Sabihin mo sa kanila, umuwi na sila sa bahay ng mga Gu. Anong nangyayari? Wala naman akong kinain na masama. Sino yan? Ako, Ay, dumating ka na. Tigilan mo ang pagtulog, bumangon ka na. Ano ba? Sabado ngayon. Bilisan mo, nandito na si Mama. Ano? hindi ko alam kung nasa bahay kayo o kung marunong kayong magluto. Natatakot ako, baka mag-morning sickness si Shai. Kaya nagluto ako ng mga masasabaw at magaan sa tiyan. Salamat po, tita. Xiaoye, dumating ako ngayon. At may regalo ako para sa iyo. Ano po? Eto, nagpakasal kayo ni Yunshen. Pero walang kasal. Pero yung singsing, kailangan. Nagmamadali lang ako. Kaya hindi ako nakapaghanda ng mas maganda. Pagkapanganak mo, saka na lang si Yunshen ang magpapakasal sa iyo ng maayos at pipili ng bagong singsing. Ano nang hinihintay mo? Isuot mo na kay Shai. Sige na. Shai, ikaw naman ang magsuot kay Yunshen. Sige, kain na tayo. Ano nang nangyari? Hindi ko rin alam. Simula kaninang umaga, parating na susuka. Ha? Kahapon naman wala kang kinain. Bigla-bigla na lang sumusuka. Parang morning sickness lang. Siguro morning sickness nga yan. Ma, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lalaki ako, paano ako magkaka-morning sickness? Nabasa ko sa internet, kapag dalawang taong nagmamahalan, yung lalaki, minsan nararamdaman niya ang hirap ng morning sickness para sa babae. Huwag kang magsalita ng ganyan. Akala ko ba, di ka magkapakasal? Ngayon, nagma-morning sickness ka pa para sa iba. Xiaoye, salama. Ma, Xiaoye, nung nakita kita sa kasal, sobrang natuwa talaga ako. Di mo pinatay yung bata, o kaya, pinag-isang palaki. Para sa kin kay Yunshen, dagdag na bigat to.
Paano kaya kung malaman ni tita na peke lang kasal namin? At di rin kay Gunshan yung bata. Di ko alam kung anong mangyayari. Ano nang pinag-uusapan nyo? Wala. Kain na tayo. Nga pala, may isa pang bagay. May isa pang bagay. Si Lolo, gusto niyang umuwi kayo sa bahay. Ano? Ano iyon? Okay lang. Sasahig ako sa kama ka. Sige na. Maliit pa naman yung tiyan ko ngayon. Pwede na ako sasahig. Huwag kang mahiya. Ilang buwan lang to, tiis-tiis na lang. Gunshan, Ano yon? pag nakahanap na ako ng bahay, humanap tayo ng dahilan. Para makipaghiwalay na tayo. Habang tumatagal, lalo lang nasasayang yung nararamdaman. Ang bait sa akin ng nanay mo. Nakokonsensya ako. Ma, Naalala ko, may mga skincare na maganda. Dadalhin ko kay Shai para subukan niya. Sa sahig ka matutulog. Hiwalay kayo palagi sa pagtulog. Hindi. Tita, feeling lang namin masyadong maliit. Tong kama. ako kasi di ako mapakali sa pagtulog. Baka maano yung bata. Nag-aaway ba kayo? Hindi. Okay lang kami, okay lang. Okay lang kami. Sige, magpahinga na kayo. Engan. Ano yon? Kanina, nagdala ako ng gamit sa kanila. Hulaan mong nakita ko. Anong nakita mo? Hindi magkasama matulog si Shai at Yunshen. Si Shai ay natutulog sa kama. Si Yunshen naman ay sa sahig. Sabi niya sa akin malikot daw siya matulog. Hindi ba ako magiging nanay kung hindi ko alam kung tahimik ba siya matulog o hindi? Sa tingin mo, nag-away ba sila? Hindi naman, sabi mo nga si Yunshen. May mga sintomas pa ng morning sickness, maganda ang relasyon nila. E paano to? Sige na, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan ba talagang magkasama silang matulog? I lock mo na lang ang pinto. Kuya, mas lalo lang yan magdududa. Mas okay na yung nahihiya ngayon kaysa mabuko. Hindi naman sila dito palagi titira. Masasanay din yan paglipas ng ilang araw. Hoy Gunshan, sabi sa akin ni tita. Hindi ka raw talaga magpapakasal. Talaga bang mag-isa ka na lang mamumuhay? Dati. Ngayon. Ganoon pa rin. Sa totoo lang, ang galing-galing mo talaga. Minsan naiisip ko rin. Kung wala tong batang to, baka pagtagal. Magkagusto talaga ako sa'yo. Ha? Karapat dapat ka sa mas mabuting tao. Matulog ka na. Ano to? Hoy, huwag ka nang mag-isip. Dati ko pa sinasabi sa'yo na kausapin mo si Shie, ikaw naman ang nagpapatagal. Ngayon ano? Naging manyak ka, naging tanga pa, gusto mo sipain kita? Pasensya na bagay kayo ni Shie. Pero hindi ko maintindihan, si Shai ba? O si Ansia ang gusto mo? May asikasuhin ako, alis na ako. Hoy, kapatid ko, pupunta sa ibang bansa bukas, nasa pagawaan ang kotse ko. Pahiramin mo ako ng kotse mo, ihahatid ko siya sa airport, okay? Naalala ko, magkaibigan ang kapatid mo at si Shai. Parang nga. Magkaibigan pa sila bago siya umalis. Magre-reserve ako ng restaurant. Pasalubungin ang kapatid mo. Hello. Natutulog ka pa. Nandito na ako, hindi mo pa ako susunduin. Yao. Guanglang Restaurant, room 888. Dali, salubungin mo na ako.
Sige, aasahan kita sa oras. Bakit ang aga-aga pa lang wala na siya? Bakit hindi pa dumating ang kapatid mo? Hindi mo ba tatawagan? At Juan, kung si Shai ang tanong mo, sabihin mo na lang diretso. Napaka-consent mo sa kapatid ko. Sige, tawagan mo na. Ang dami mong sinasabi. Huwag kang gagalaw. Ako na ang tatawag. Sige na, ako na ang tatawag. Okay? Xiaoy. Anong ginagawa mo? Zumuchuan, bakit nandito ka? Boyfriend mo, surprise para sa'yo. Ano, maganda ba? Mabuting kaibigan ako, di ba? Hayaan mo na. Bagong uwi ka lang kasi, kaya normal lang na hindi mo alam. Ako at si Zumuchuan. Naghiwalay na kami. Ano? Bakit naman? Si Zhang Muchuan ba yun? Naglalasing at naglalandi sa labas. Alam ko na, mga kaibigan ng kuya ko, wala namang mabuting lalaki sa kanila. Huwag kang matakot, ako na ang bahala sa kanya. Huwag na. Sayang lang ang oras sa ganyang klasing tao. Ngayon, hindi na muna kita masasamahan kumain. Sa susunod na lang. Treat kita sa masarap. Sage, Xiaoy, ikaw. tara na, alis na tayo. Kuya, anong ginagawa mo? Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na kailangan, Zumuchuan. Xiaoy, Zumuchuan, naghiwalay na tayo. Angkop ba na naghahabulan tayo dito? Xiaoy, marami akong naisip nitong mga nakaraang araw. Tungkol sa ating nakaraan. Naisip ko, Zumuchuan, pakiusap, linawin mo ang isip mo. Buntis na ako. Ang nilalandi mo ngayon ay buntis. O hindi, isang buntis na may asawa na. may asawa? Ikakasal ka na? Sa lalaking yon noong nakaraan, di ba? Siyempre, anak niya to kung hindi sa kanya ikakasal. Kanino pa? Huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Ex-boyfriend pala ni Shai si Zhao Muchuan. Ang interesting talaga ng aming grupo. Kung wala lang itong bata habang tumatagal, baka sakali. Na magustuhan kita talaga. Nababaliw ka ba, Guiyunshen? Anong nangyari? Kahapon, nakita ng tita na hindi tayo magkasama sa kama. Ngayon, gusto mo bang sabay tayong umuwi? Ako, sobrang busy ako. May mga meeting pa ako ngayon. Ah, iba talaga ang presidente. Boss Gu, kinumpirma ko na ang iyong schedule ay tapos na. Pwede ka nang magpahinga. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Lumabas ka. Kaya, ayaw mo bang? Sabay tayong umuwi, Boss Gu. Ako, Sinasadya mo bang iwasan ako? Ikaw, baka natatakot kang mahulog ang loob ko sa'yo. lanan. Huwag kang mag-alala, imposibleng magustuhan kita ngayon. Halika na. Gusto mong ibigay ang shares sa babaeng iyon? Panaginip. Yunshen, Saoye. Tamang-tama ang dating mo. Ikaw ba ang humingi sa tatay mo? Paibigay ang shares ng pamilya Gu sa batang iyon. Umuwi ka muna sa kwarto. Anong uwi? Kung hindi dahil sa masamang babaeng ito, na nagwala sa kasal ng buntis, ang pamilya nating Gu ay hindi magiging gulo. Masamang babae, subukan mong murahin ulit. Anong problema kung murahin ko siya? Ngayon, kumakain at gumagamit siya sa pamilya Gu. Kahit murahin ko siya o saktan, kailangan niyang tiisin. Pa sa isang babae, gusto mo bang maghimagsik sa akin? Anong himagsik? Akala mo hari ka? Mula bata ako, sinusunod kita dahil matanda ka. Akala mo magaling ka. Yunshen, Bakit kailangang masakit lagi ang mga salita mo? Hindi pa sapat na ininsulto mo ako at ang nanay ko. Ngayon, asawa at anak ko pa ang insultuhin mo. Ano ang tingin mo sa amin? ano ang gagawin mo? Kukunin ko ang shares. Kung ayaw mong ibigay, humanap ka ng ibang apo. Naghimagsik ka, Yunshen. Hoy, ikaw. Uwi muna ako sa bahay natin ngayon. Manatili ka rito para samahan ang nanay ko. Nag-away kami kanina. Natatakot akong hindi siya makatulog mamayang gabi.
Paumanhin. Dahil sa akin, nasigawan ka. Nanay, Xiaoy, nanay, nasaan si Yunshen? Umuwi na muna sa bahay namin. Huwag kang mag-alala. unang beses ko lang makita si Yunshen na sumagot ng ganoon. Gayong may asawa at magiging ama na siya, iba na talaga. Ikaw, Xiaoye, at ang sanggol sa tiyan mo, ang naggabago sa kanya. Napakasuwerte ni Yunshen na nakilala ka. Pasensya na, tita. Ay, tahimik na naman dito mag-isa. Anong ginagawa mo rito? Ito pala ang bagong bahay na binili nyo, ang ganda. Kung ganyan ka lang magsalita, umuwi ka na. Ano, sa sinabi mo, hindi na tayo magiging magkaibigan. May asawa na ako ngayon. Ayokong mag-alala si Shai. Okay lang. Gusto ko lang itanong, kailan ang due date ng baby mo? Bakit? Si Lolo Gu ang nagpapaalam, trabaho ko raw bilang sekretarya. Mid-December. Maaga na, umuwi ka na. Kalagitnaan ng Disyembre. Kung ang boyfriend ni Shai ay si Zhao Muchuan, di noong kasal. Iniwan ko ang matagal kong girlfriend para sa'yo. Kung matagal nang magkasama, sina Shai at Zhao Muchuan, di yung sanggol sa kanya, baka hindi kay Guyon Shen. Kaya isa para sa bata. At isa para takasan ang kasal, kaya sila nagkatuluyan. Hello Doc, tanong ko lang, yung sanggol sa tiyan, pwedeng magpad na test? Pwede, bakit? May kaibigan kasi akong buntis, pero nagududa ang asawa niya, kaya gusto niyang magpad na test para mapatunayan. Kailangan niyang personal na pumunta para magawa yon. CJ, salamat Doc. Hello. Hello. Ano yon? Nasaan ka? Makita tayo, may importante akong sasabihin. Ayoko malaman. Tungkol kay Shai. Shai, paano ka nakakapagpakita ng mukha sa akin? Kung nagagalit ka pa rin dahil sa kasal ko, wala akong pagsisisi. Una pa lang, napagkasunduan nating laruan lang ito. Ikaw ang gustong baguhin ang relasyon natin. Hindi ba tungkol kay Shai ang sasabihin mo? Ano yon? Paano mo siya nakilala? Ang buntis na sumira sa kasal ko, si Shai yon. Interesting. Alam mo bang buntis siya? Ano? Ang tatay ba ng bata, ikaw? Siyempre hindi. Kasal na siya, siguradong sa lalaki yon. Sigurado ka? Direkta sa akin sinabi ni Shai. Ganun ba? Anak ng bakit ka interesado? Sa tatay ng anak ni Shai? Baka yung lalaking napangasawa ni Shie. Ang ikakasal mo? Kung hindi sa babaeng to, nabuntis, na nanggulo sa kasal, gulo ba ang magiging pamilyagu? Ikaw, Xiaoye, at ang sanggol mo, ang nagpahinog sa kanya. Yunshen, swerte ko sa'yo. Hindi na pwedeng ganito. Tapusin na natin ito ngayon din. Nasaan ka? Pupunta ako.
Anong ibig sabihin ng tapusin ngayon din? Ayoko na. Araw-araw nagsisinungaling, mabigat sa pakiramdam. Naghahanap na ako ng bahay. Kapag nakahanap, aalis na ako agad. Mag-iisip lang ako ng dahilan. At sasabihin sa pamilya. Bakit kailangang umalis? Ano nang ibig mong sabihin? Aalis talaga ako. Mas maaga lang. Ang pagsasama natin nitong mga araw. Mas komportable kaysa inaasahan ko. Kahit na maliit ang sansang maging magkaibigan tayo. Pagkatapos nito. Pero, sana ay maging maayos ka. Hindi pala kay Zhao Muchuan ang bata. Baka naman si Shai. Talagang nagdadalang tao kay Guyon Shen. Impossible. Ako na ang bahala sa bahay. Para hindi ka na mag-aksaya ng oras. Ang tagal nating hindi nakita. Boss Gu, Sino yung nagsasalita dyan? May kliyente ako, tatawag ako mamaya. si Shai ba yan? Wala kang pakialam. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Diretso na lang. May nagsabi sa akin na hindi sa iyo ang bata sa tiyan ni Shai. Malayo ang pinuntahan mo para lang sabihin to. Hindi ba malinaw nung nasa kapehan tayo? Walang ebidensya. At based sa timeline, kasama ko si Shai nung siya'y buntis. Posibleng sa akin ang bata. Bakit hindi niya pinatanggal ang bata? At bakit mo naman iniisip na papayag ako? Na mabuhay kasama ang babaeng may anak ng iba. May ganoon bang tanga sa mundo? Babalikan kita at yung mga tsismosa sa likod mo. Huwag nang magkalat ng kwentong barbero kung hindi. Magiging masama ang loob ko. Hoy, Boss Gu. Nandito na ako sa opisina ninyo. Bakit ka nandito? Inatawag ako ng chairman ninyo. Anong kalokohan yan? Pasok ka. Sek, maghanda ka ng sa. Sek, maselan ako sa sa. Ayusin mo yan. Ipapakilala ko. Siya ang kinatawan ng foreign investment firm para mag-audit sa TIN. Sek, ikaw ang mag-asikaso. Kay Director Zhao habang nandito siya. Sek, ikinagagalak kitang makilala. Sana'y magtulungan tayo. Sabihin mo sa kanila, palitan nila ko. Ayoko. Ginagawa mo akong alila para lang. Hamakin ako, di ba? Alila lang ang tingin mo sa pagiging sekretarya ko. Pero kay Yunchen, sekretarya ka ng kusa? Gusto ko yon. Ansiya, double kara ka pala. Kung ayaw mong maging sekretarya ko, Six, kanina, sinabi ni Guyonshen na pag nahuli niya, yung nagkakalat na hindi sa kanya ang bata. Gaganti siya. Sabihin ko kaya sa kanya na ikaw ang nagsabi? Gusto mo si Guyonshen. Gusto ko si Shai. Pareho ang goal natin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay nanay sa bahay nitong mga araw na ito. Kumusta na kaya siya? Tingnan mo, ito ang regalo sa akin ni tatay. Mayroon din ako. Ito ang binigay sa akin ni tatay. Shai, Bakit ka nandito? ilang araw pa lang mag-isa ka nang umuwi. Hindi ka natatakot mahalata. Halika, halika. Kung alam ko lang na pupunta kayo, mas marami sana akong binili. Marami na ito. Hoy, Yonshen, Xiaoye.
Kumusta naman tayo nitong mga nakaraang araw? Mabuti naman po, Nay. Mamaya dito na kayo matutulog. Siyempre naman po, tita, ngayong gabi wala kaming pupuntahan. Mabuti. Mamaya na lang ay ayusin ko ang kama ninyo. Oh, kain tayo. Xiaoye, itong gabi na ito. Bakit hindi ka sumama matulog kay Yunshen? Bakit ka pumunta dito sa akin? Ay, ngayong gabi, gusto kong matulog kasama si Nanay. Ay, syempre hindi pwede, may asawa ka na. Dapat kasama mo ang asawa mo matulog. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagtulog ng magkasama? Nay, mukhang gusto mo talaga si Guyonshen, ano? Ay, syempre naman. Minsan naisip ko, Nay. Kung wala siya, isang araw sa hinaharap. Ikaw ay mag-isa, malaki ang tiyan. Nagisa. Nakahiga sa kwartong ito. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa puso ko, Nay. Mag-isa kang manganak. Hindi ba pwedeng maayos na palakihin? Iba ito, nitong mga taon, ako ang nagpalaki sa iyo, Nay. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Ayokong dumaan ka sa hirap na dinanas ko, Nay. CJ, alam ko na, maaga kang matulog, hahanapin ko na si Guyonshen. Siye. Shai, Bakit hindi pa natutulog si Guyonshen? ako nga ang dapat magtanong sa'yo. Gabi na, bakit bigla ka na lang lumabas ng walang paalam? Gusto kong lumabas para huminga ng sariwang hangin. Tara, uwi na tayo. Dahil ba sa sinabi nung dalawang bata kanina? Naiisip ko lang paglaki ng magiging anak ko. At pag-usapan namin ang tungkol sa tatay. Ano nang gagawin ko? Kung papayag ka, pwedeng ituring ko siyang sarili kong anak. Shai, pwedeng pag-usapan natin to. Ano nang pag-usapan? Matagal na tayong magkasama. At iba na ang nararamdaman ko para sa'yo. Guyonshen, napaka-impulsibo mo. Temporaryo lang to, kalimutan mo na lang lahat. At okay na. Paano kung kailangan ng bata ang tatay habang lumalaki? Paano kung mabuhay tayo ng normal tulad ng mag-asawa? Mas mabuti din naman yun para sa bata, di ba? Shai, pwede ba? Matagal na tayong magkasama. At iba na ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi may anak ka. Ayokong maapektuhan siya. Guyonshen, napaka-impulsibo mo. Temporaryo lang to, kalimutan mo na lang lahat. At okay na. Nangyari na, paano ko makakalimutan? Ay naku, Xiaxia. Bakit ka uminom ng gabi na? Tumayo ka nga diyan. Ano ang nangyari? Dahil ba kay Guyonshen? Ewan ko. Naiinggit ako ngayon. Ang tanga-tanga ko talaga. Ay naku, Xiaxia, mahal mo na naman siya, no? Sabi mo hindi na. Di mo ba narinig? Ang unang umibig, talo. Kung magpatuloy ka, dadalhin ka niya sa ibang sitwasyon. Xiaxia. Huwag mo nang pakasalan si Guyonshen. Uwi na tayo. Ako at si Papa ang mag-iisip para sa utang. Ayoko. Hindi ako papatalo sa babaeng yun.
Bakit ka nandito? Trabaho. Ano pa ba? Pahanapin ako, o siya? Kahit pa dahil sa amin ka nandito o hindi. May payo ako sa'yo, isipin na lang nating dalawa. Na hindi tayo nagkakilala kailanman. Impossible. Alam mo ba, kapag nakikita ko magkasama kayong dalawa, sobrang inis ang nararamdaman ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Mali ka. Kahit wala siya, hindi na tayo magkakabalikan. Hoy! Sa dating lugar tayo magkita. Anong kailangan mo? Nakita ko si Shai kanina. I-ano? Hindi ko talaga matanggap to. Dapat kong paghiwalayin silang dalawa. Kaya ka pala nandito. Gusto mong magtulungan tayo. Gusto mo si Gayonshen? Gusto ko naman si Shai. Parehong-pareho ang target natin. Anong plano mo? Yung manugang ng pamilya Gu. Hindi sa boss Gu galing ang bata sa tiyan niya. Sino ang nag-post nito? Sobrang bastos. Paglalabas ng artikulo sa internal network ng kumpanya, agad na tinanggal ng security administrator. Sinusubaybayan nila kung sino ang nag-post. Ikaw ba ang may gawa nito? Boss Gu, hindi ko po maintindihan. Bihira lang magpakita si Yunshen sa opisina. Sa kumpanya, kakaunti lang ang may kakayahang gawin ito sa kanya. Secretary Ann. Meron ka pa bang hindi magandang hangarin kay Yunshen? Boss Gu, baka po nagkakamali kayo kay Secretary Ann. Anong ibig mong sabihin, Secretary Ann? Matagal nang hindi interesado kay Yunshen. Dahil ngayon, asama na niya ako. Huwag kayong mag-alala, Boss Gu, tutulungan namin. Alamin ang nangyari. Sabi ko na nga ba, maghihinala talaga siya. Buti na lang at handa tayo. Pero hindi basta-basta si Boss Gu. Hindi madaling paniwalaan niya lang ang laman ng website. Hindi naman kailangang lubusan niyang paniwalaan. Konting pagdududa lang, sapat na. Ay mukhang hindi naniniwala si Boss Gu ngayon. Sa headline sa website, sa tuwing makikita niya si Shai sa hinaharap, paulit-ulit kong naalala yung sinabi mo. Kahit hindi siya maniwala, ano naman ang magagawa niya? Mahirap magpadna test bago ipanganak ang bata. Basta hindi umamin si Shai, okay na. Kapag tumanggi siyang umamin, ikaw na ang magsabi. Ikaw ang tunay na ama ng bata, pagdating ng panahon. Kahit pa mas komplikado. Hindi siya makakaiwas sa paternity test bago manganak. Basta malaman lang nila na hindi kay Guyonshen ang bata. Ituturing lang si Shai na basura. At palalayasin sa pamilya Gu. Naghihintay ako para makita. Hoy, Umuwi ka ng maaga ngayon, bibili tayo ng mga pampagana para kay Shai. may trabaho pa ako sa opisina. Baka hindi ako makasama ngayon. Sa susunod na lang. Lumabas si Boss Gu, mukhang masama ang timpla niya. Sandan mo siya. Director Gu. Director Zhao, bakit ka nandito? Hindi makatulog, lumabas para uminom. Halika. Sa totoo lang, nang malaman ko na nagkakarelasyon kayo ni Secretary Ann, nagulat talaga ako. Bakit? Dahil muntik na siyang maging manugang mo. Kung alam mo naman pala ang lahat. Bakit ka pa nakipagrelasyon sa kanya? Sa tingin ko, tapos na ang mga yon, ikaw naman. Bakit ka umiinom ng ganyan? Dati, sa mga inuman. Hindi ka talaga umiinom. Tungkol sa article, no? Kahit hindi ko alam ang buong istorya, nagulat talaga ako nang makita ko. Ano sa palagay mo, Director Zhao? Ang dapat kong gawin? Mas mabuting maniwala kaysa hindi. Imbestigahan mo ng maayos. Ano yon?
Parang gumalaw yung tiyan ko. Yun ba yung tinatawag na fatal movement? Gumalaw ulit, hawakan mo. Ay, gumagalaw nga, ang galing. Baby, naririnig mo ba ako? Anong ginagawa mo? Kausap ko lang si Baby, baka maintindihan niya. Baby, paglabas mo, ano ang gusto mong itsura? Gusto mo bang kamukha ni Mommy o ni Daddy? Alam mo ba? Dati, ayaw na ayaw ko sa mga bata. Ngayon, hindi ko alam kung bakit. Sa pagdating mo, parang may kaunting inaasahan pa ako. Baby, unti-unti akong lalapit sa'yo. At sa nanay mo. Ano nung sinasabi mo? Sabi niya, gusto niya akong maging tatay niya. Kaya dapat gawin mo ng maayos ang trabaho mo sa nanay niya. Sino yan? Babalik muna ako doon. Si Boss Gu, hindi talaga siya magaling uminom. Bakit ka nandito? Ah, lasing si Boss Gu, kaya sinundo ko siya pauwi. Pasok ka na at tingnan mo siya. Pagdating niya, gusto ka niyang makita agad. Tatay. Nandito na ako. Yun Shen. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ano pong ibig mong sabihin? Wala na. Lumabas ka na. Ikaw ang naghatid sa tatay ko pauwi. Sa bar na madalas kong puntahan. Ay, Hoy! Yung sinabi sa'yo ni Boss Gu kanina, huwag mong masyadong isipin, kasi may mga tiwali sa bawat kumpanya. Lalabas at magkakagulo. ano nang ibig mong sabihin? Kanina, may lumabas na artikulo sa kumpanya ninyo. Sinasabi na yung bata na dinadala ng asawa mo na si Shai. Iba ang ama. Sakto, nakita ito ni Boss Gu. Ano, yung mukha mo? Hindi ba sinabi sa'yo ni Boss Gu? Ay, mga sismis lang yan, huwag mong pansinin. Hoy, okay ka lang ba? Ano nang hindi okay? Nga, hindi naman totoo yon. Huwag mong isipin. Yon Shen. Wala ka bang sasabihin sa akin? Kanina, may lumabas na artikulo sa kumpanya ninyo. Sinasabi na yung bata na dinadala ng asawa mo na si Shai. Iba ang ama. Sakto, nakita ito ni Boss Gu. Tatay, may sasabihin ako sa inyo. Maaga ka pa rito, naghihintay sa akin. Mukhang malaking bagay ito. Tungkol ba ito sa iyo at kay Shai? Nabasa ko na yung post sa company intranet. Anong nangyari? Totoo yung title ng article. Ano? Hindi sa akin yung bata sa sinapupunan ni Shai. Dinaya ko kayo at ang buong pamilya. Paumanhin. Bakit mo naman ginawa yon? Noong una, para lang makaiwas sa kasal na ipinapagawa sa akin ni Lolo. Kaya ko nagdesisyon. Paalang makaiwas sa kasal. Sinabi mong sa'yo yung bata? Hindi. Hindi pwedeng si Shai ang nag-utos sa'yo. Wala. Wala siyang sinabi. Ako mismo ang nagpumilit. Ako ang may gusto. Marami pang beses na tumanggi siya. Pa, Maghiwalay na kayo. Dapat tahimik lang. Ako na ang bahala sa susunod. hindi ako maghiwalay. Kalokohan yan. Dapat matapos ito bago malaman ng nanay mo. Ayusin mo na. Maghiwalay na kayo agad. Kahit mali sa simula. Totoong nararamdaman ko para sa kanya ngayon. Kaya ako nandito. Para sabihin sa inyo ang totoo. Hindi para humingi ng payo.
Ikaw, Ay, Yunshen, ang aga mo. Anong ginagawa mo rito? May pinag-usapan lang kami ni Papa. Aalis na ako. Hoy, Yunshen. Ayos ka lang. Mukha kang pagod. Maaga lang gumising kaya pagod. Aalis na ako. Walang laman. Yunshen, nakita sila ni boss ko kanina. ano? Ang aga naman. Pero, parang hindi maganda ang mukha ni Guyonshen. Siguro dahil sa article. Bakit kaya si Guyonshen ang naghanap kay Boss Gu? Gayon, Shen. Kinakabahan ka. Sigurado na ako ngayon. Sa akin talaga, yung bata ni Shaye. Ang aga, nasaan na lahat? Gising na. Paano ka matulog? Okay, ngunit saan ka napakaaga? Sa kumpanya, may ilang mga dokumento na nangangailangan ng urgent na pagproseso. Wag. Hey Gayonshen. Kami ngayon ay isang relasyon ng asawa at asawa sa kontratan. Ngunit kung may anumang dapat mong sabihin sa in. Alaming. Hello, hello. Hiniling mo sa amin na makatulong sa iyo na hanapin ito. Mayroon na kaming ilang set ng mga bahay na angkop para sa mga bata. Ito ay magagamit. Malaya ka bang pumunta at makita ito ngayon? Kahit ipinangako ni Guyonsen. Upang makakuha ng isang oras, ngunit mamaya ang buhay. Sino ang maaaring sabihin sa tiyak kahit pa? Okay, nakuha ko ito. Ako ay makatuon. Ano ang tungkol sa mga bahay na nakita natin? Lahat ng mga ito ay popular style sa aming unit. Malaya lamang ito para sa isang sandali. Kung kailangan mo ito. Marahil hanggat maaari. Alam ko. Mangyaring dalhin mo ako dito. Salamat. Okay, pumunta ang iyong lakad. Ano ang ginagawa mo dito? Kailangan ko bang iulat ang lahat sa iyo? Lahat ka. Magkasama kami. O magpakailanman. Mayroon akong dapat gawin. Mangyaring bumalik sa kumpanya mo muna. Isugot. Boss Gu. Paano ginagawa ang publisher ng artikulo? Sinisiyasat lamang ng Departamento ng Seguridad ang ng publisher ay sa ibang bansa. Hayaan silang hawakan sa mahigpa. Ngunit kailangan mong imbestigahan kung sino ang nag-post nito. Dahil ito ay totoo ang nilalaman ng kosto. Tanungin mo ito kung ano ang pagtatangkan. Kahit na ang nilalaman ng artikulong ito ay hindi totoo. Hindi ko ba kailangang hanapin ang publisher? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pisensya kong boss. Mag-aayos ako para sa Departamento ng Seguridad upang mapabilis ang proseso ngayon. Bumalik ka. Shaye, pumunta ka sa makita ang bahay ngayon. Ikaw. Ano ang mali sa iyo? Makinig sa akin. Shaye. Hindi ko masyadong alam kung paano maging isang mabuting tatay. Ngunit sa loob ng maikling panahon, nais ko pa ring manirahan kasama mo. At ang sanggol sa iyong tiyan. Huwag mo palaging isipin ang mga pagsubok. Nahaharapin natin. Mag-focus muna tayo sa kasalukuyan. CJ. Baby, pwede ba tayong ganito? Pwede bang manirahan kasama ang isang tao? Na talagang hindi natin kilala?
Tay, may nangyari ba? Tay, mali ako kahapon. Ngunit huwag mong idamay si Shai. Idamay? Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Akausapin ko si Yunshen. Alis ka na. Ano ba ang ginawa mo para magalit sa iyo ang tatay mo? Mahirap ipaliwanag ng maikli. Sa tamang panahon, ipapaliwanag ko sa tatay ko. Nanay, may gusto akong pag-usapan. Ano yon? Lumalaki na ang sanggol ni Shai. Iisang kwarto lang ang bahay namin. Gusto kong lumipat sa bahay na may kwarto para sa bata. CJ, hahanap ako para sa iyo. Bakit ka biglang pumunta? Lumabas ako ngayon para mamili. Dumaan lang ako para bisitahin ka. Gusto ko ring itanong, ano ba talaga ang nangyari sa iyo at kay Yunshen? Galit na galit ka sa kanya. Kay Shai naman. Napakalamig mo. Yunshen. Wala bang sinabi sa iyo sa bahay? Meron. Sinabi niya kaninang umaga na bibili ng bahay na may kwarto para sa bata. Honey. Ay, naalala ko, may trabaho pa ako sa opisina. Alis na ako. Huwag kitang istorbohin sa trabaho. Ingat sa pag-uwi. MM. Hello, Tay. Sinabi ko sa iyo na hiwalayan mo agad si Shai. Sinabihan mo pa ang nanay mo na bibili ka ng bahay para sa kanya at sa kanyang anak, di ba? Sinabi ko sa iyo kahapon. Hindi ko kayang iwan si Shai. Sige, gagamitin ko ang sarili kong paan para lutasin ang problemang ito. Nasaan si Shai? Umalis lang siya. Hoy, wala ka sa station mo. Saan ka pupunta? Bibili lang ako ng konti, babalik agad. CJ, kung pupunta dito ang tatay ko, sabihin mo agad sa akin, ha? Sige, alam ko na. Elenan. Ito, Buti na lang mabilis na pull down, hindi gaanong nakakita. Kaya gusto kong itanong, may gusto ka bang sabihin? pasensya na. Tapos, Ang mga to. Lahat totoo. totoo nga, nagtulungan kayo ni Yunshen. Paalokohin ang pamilya namin. Ang saya-saya ba? Nakausap ko na si Yunshen. Ayaw niyang hiwalayan ka. Sa ganitong sitwasyon, ayoko namang magsalita ng masakit sa isang buntis. Umalis ka na lang mag-isa sa pamilya namin. Pumunta ba si Shai sa tatay ko? Pero mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya. Nagtulungan kayo ni Yunshen. Paalokohin ang pamilya namin. Ang saya-saya ba? Sa ganitong sitwasyon, ayoko namang magsalita ng masakit sa isang buntis. Umalis ka na lang mag-isa sa pamilya namin. Shai, Bossku, mukhang may problema sa katawan ni Shai. Anong problema? Miscarriage. Ano? Anong gagawin mo? Nasaan siya? Bakit ka nagmamadali? Kumalma ka. Paano ako kikalmahin? Pagkatapos niyang makipagkita sa kanya,
Doon lang siya nahimatay. Hello Yaru. Yung buntis na dinala roon kanina, kamusta na? Ano raw sabi? Huwag kang mag-alala, okay naman ang sanggol at ang ina. Shaye, gising ka na. May masakit pa ba? Bakit ako nasa ospital? Kaya ba ito ng anak ko? Huwag kang mag-alala. Okay naman ang bata. Kahit konting dugo lang ang lumabas. Wala namang problema sa ultrasound. Relax ka. Ngayon, may sinabi ba sa iyo ang tatay ko? Pinapahiwalay ka ba sa akin? Ano ang iniisip mo? Siya'y ayoko na magsalita ng iba pa. Tayo. At ang batang ito ay hindi na maghihiwalay kailanman. Kailangan magpahinga si Shaye, sa ibang lugar tayo mag-usap. Matapos kanyang makita, saka siya nawala ng malay. Bakit ka pumunta sa ospital? Gusto mo bang mawala ng tuluyan? Ang kanyang anak? Gusto ko lang makita kung ligtas sila. At makita ka rin. Sa ngayon, ayoko munang makita ka. Guyonshen, huwag mong kakalimutan. Ikaw ang unang nandaya sa akin at sa nanay mo. Kahit na ang nangyari ngayon, ay ikinahihiya ko. Ngunit kung patuloy kang magkakamali, wala akong magagawa kundi sabihin sa nanay mo. Huling-huli na itong sasabihin ko. Hindi ako makakapaghiwalay kay Shaye. Kung pipilitin mo pa kaming maghiwalay mula ngayon, hindi na kita tatay. Yonshen, Kamusta na si Shai? Dalhin mo ako sa kanya. huwag na. Sinabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga ng maayos. Tama rin naman. Bakit ang tahimik mo? Muntik nang mawala ang apo mo. Hindi ko lang pinapakita. May sasabihin ka ba sa akin? Kung gayon, aalis na ako sa bahay na ito. Wala na. Maraming proyekto sa kumpanya ko ngayon. Kailangan kong umalis ulit. Boss Gu, ano ba talaga ang kailangan mo? Tungkol sa post na iyon. Nalaman mo na ba kung totoo ang ulat na yon? Mula ngayon, kalimutan na ninyo ang tungkol dito. Ano? Ang anak sa sinapupunan ni Shaye ay talagang kay Yonshen. Paano mo nalaman? Huwag mo nang alalahanin, basta. Dapat na nating kalimutan ito ng mabilis. Para makasiguro, ang nakaraan ni Shai. Nalaman mo na rin ba? Nalaman na. Kahit na may isa lang siyang ex-boyfriend, nalaman din namin. Ex-boyfriend. Kailangan nating hanapin ang nagpost noon. Hindi natin pwedeng hayaan ang ganitong tao sa lipunan. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang nagbago ang isip ni Gufeng at sinabing iniimbestigahan pa? Siguradong nagsisinungaling siya. Nandito ako mismo sa harap niya. Pero wala siyang napansin. Mukhang balak niyang itago ang lahat. Kahit alam na niya ang lahat, handa pa rin siyang aminin ang relasyon ni Shai at Gayonshen. Impossible yan. Paano niya papayagan? Na manatili sa tabi ng kanyang anak ang babaeng may anak ng iba? Kung ganon, kailangan na lang nating maghanap ng ibang paraan. Huwag mo akong tawaging ganyan. Ang bata sa tiyan mo, kay Yonshen ba yan? Pasensya na. Alam din ba ni Yonshen? Giyonshen, huling tanong ko na to sa'yo. Ang bata sa tiyan ni Shai, sa'yo ba yan? Ma, matagal ko nang itinuring na parang akin ang bata sa tiyan ni Shaye. Dahil mahal mo si Shai, tinanggap mo pati ang bata sa tiyan niya, di ba? Sa simula hindi. Peke lang ang kasal namin ni Shaye. Mula sa umpisa, itinago mo to sa amin.
Guyon Shen, nababaliw ka na ba? Ma, umalma ka muna. Balak namin pag-usapan ito mamaya. Pwede bang mamaya na lang to? Dapat may hangganan din ang kalokohan. Tuwing mabait ako sa'yo at sa bata sa tiyan mo, ano ba iniisip mo? Nakakatawa ba ako? Mahal na mahal kita. At nagpapasalamat ako dahil nagbago ang anak ko dahil sa'yo. Ngayon, gusto ko na lang magpakamatay. Alam mo ba yun? Huwag mo akong tawaging ma. Maghiwalay na kayo, kundi ayokong makita ka ulit. Mahal, ikaw. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganoon ang ekspresyon mo noon. Ano ang plano mo ngayon? Siyempre, paghiwalayin sila. Nakausap ko na si Yunshen tungkol dito. Pero matigas ang ulo niya. Mahirap baguhin ang isip niya. Mahirap, edi hayaan mo na. Ma! Tita! Pwede ka na bang tumayo? Tita! Saan tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Bakit palaging kumikibot ang talukap ng mata ko ngayon? Baka may nangyari kay Chaoye. Baba ka. Tita! Kung hindi ka bababa, tatawagin ko na ang nanay mo. Dito na lang tayo mag-usap. Biyanan, ano ang ibig mong sabihin? Anong anak ang sinasabi mo? Mas mabuting huwag nang ipanganak. Ikaw ba ang magsasabi o ako? Ako! Tama nga, mahirap din namang sabihin mo. Ako na ang magsasabi. Ang dinadalang tao ni Shai ay hindi kay Yunshen. Biyanan, huwag kang magsabi ng ganyan nang walang basehan. Aminado na si Yunshen. Anak niya rayon. Baka nagkakamali ka. Ngayon ko lang din nalaman ito. Nag-amin na sina Shai at Yunshen. Nagpakatotoo na sila. Sawi. Biyanan, totoo ba ang sinasabi niya? Ang dinadala mo sa tiyan ay talagang hindi kay Yunshen. Biyanan, pasensya na. Talagang pasensya na. Alam kong galit na galit ka ngayon. Pero, alam ba ni Yunshen ang tungkol dito? Ano ang iniisip niya? Mahalaga pa ba ngayon kung ano ang iniisip niya? Kahit matanggap niya, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, matatanggap mo ba ang isang babaeng punong-puno ng kasinungalingan at nagdadalang tao ng ibang lalaki sa pamilya mo? Tapos na ang ugnayan ng ating dalawang pamilya. Kapag may oras kayo sa mga susunod na araw, maghiwalay na kayo. Tita! Bago ka umalis, kailangan kong tapusin ang sasabihin ko. Mula noong una kitang nakilala. Naisip ko na, talagang napakabuti mong ina. Nang maglaon, inalagaan mo ako. Pati ang anak ko. Talagang labis akong nahihiya sa sarili ko. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero sa puso ko. Meron pa ring natitirang kaunting pag-asa. Kung sakaling ang magiging anak ko ay magkakaroon ng mabubuting lolo't lola. At ama. Gaano kaya kaganda iyon? Kaya't pinilit kong mabuhay kasama ang pamilya ninyo. Kahit na nagsinungaling ako. Nang hindi mapapatawad, ang nararamdaman ko ay totoo. Akala mo ba ikaw lang ang totoo? Si Yunshen at ako, sino ba sa amin ang hindi totoo? Dahil nga diyan, mas masahol pa ang panlilinlang mo. Ikaw lang ang iniisip mo at ang kinabukasan ng bata. Naalala mo ba si Yunshen? Paano kung may makakaalam na nagpapalaki siya ng anak ng ibang lalaki? Makakatingin pa ba siya sa iba? Ma!
Pasensya na. Kung may sasabihin ka, sa akin na lang. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi kita naprotektahan. Pasensya na, pasensya na. Alam mo ba kung saan si Shaye? Ipinauwi ko siya sa kanila. Agap. Sinabi ko ang lahat sa nanay niya. Hindi na kayo magkikita. Kalimutan mo na siya. Hindi ko siya iiwan. Kung hahanapin mo siya ngayon sa pamilya ko, huwag ka nang bumalik. May kasalanan ba ang pagbubuntis? Ma, ang ginagawa mo kay Shaye ngayon? Ano ang pinagkaiba sa ginawa sa iyo ng lolo noon? Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Pasensya na tita, dumating kagabi ang nanay ko. Marami sigurong masasakit na sinabi. Humihingi ako ng tawad para sa kanya, ang pagtatago sa nanay ko. Ako ang unang nagmungkahi noon, pero ngayon. Kayong dalawa ni Shaye ang nagdurusa. Ikaw ang nagmungkahi. Akala mo ba laro lang ang buhay? Akala mo ba magkapasalamat ako kung magpapanggap kang ama ng bata? Hindi po tita, kahit nagsinungaling kami sa simula. Pero ngayon, totoo ang nararamdaman ko. Gusto kong mabuhay kasama si Shaye. Possible ba yon? Dahil sa ugali mo at ng nanay mo. Kaya ko pinayagang pakasalan ka ni Xiaoye. Pero ngayon, sa nangyari, sa tingin mo si Xiaoye, magiging maayos pa ba sa pamilya ninyo, pagkapanganak ng bata? Magiging masaya pa ba siyang lumaki sa inyo? Pagkatapos ng ilang araw, maghiwalay na kayo. Huwag na kayong magkita. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ita, pasok po muna tayo. Kaya, ang ama ng bata. Ikaw talaga. Opo, tita. Tanungin niyo po si Shaye kung ayaw ninyong maniwala. Bakit ka pumunta ngayon? Nandito ako pa makipag-ayos kay Shaye. Sa tingin ko, mas mabuti pa sa bata na lumaki sa tabi ng kanyang tunay na mga magulang. Ano sa palagay mo, tita? Zhao Muchuan, bakit hindi mo banggitin na tumagal ng 7 taon ang relasyon mo at ng babae ka pa? Ng babae. Alam ko, nagsisisi talaga ako nitong mga nakaraang araw. Nadala lang ako ng aking pagnanasa noon. Huwag mo nang sabihin pa yan. Sa pagitan natin, imposible yan. Hindi pwede. Kung ako ang tunay na ama ng bata, tayo sa buhay na ito, ay talagang magkakadikit, hindi mapaghihiwalay. Kung ayaw ninyong pumayag, darating ako dito araw-araw. Naisip mo ba si Yunshen? Paano kung may makakaalam na siya ang nagpalaki ng anak ng ibang lalaki? Makakatingin pa kaya siya ng diretso? Kung ako ang tunay na ama ng bata, tayo sa buhay na ito, ay talagang magkakadikit, hindi mapaghihiwalay. Shaye, nasaan ka? Esed, nasa bahay. Yonshen, bukas gusto kong magpahangin. CJ, Esed, ang tahimik. Sa wakas, tayo na lang dalawa. kapag kasama kita, saka lang ako nakaka-relax ng ganito. Ako rin. Goyonshen. Pagkapanganak ng ating anak, ano sa palagay mo? Ang magandang pangalan? Gunyanshi.
Goyonshen. Lagi kong iniisip. Kung bibigyan tayo ng isa pang pagkakataon, magkikita pa kaya tayo? Kahit 100 beses, magkikita pa rin tayo. Ganoon ka ba kasigurado? Siyempre. Dahil sa susunod, ako ang hahanap sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikita. Dito ka muna sa bahay, hintayin mo ako. Kapag nakahanap na ako ng bahay, susunduin kita. Ah, Dinan. Ingat ka sa pag-uwi. Shy. Mahal kita. Anong nangyari sa'yo? Sa ganitong pagkakataon, hindi ba dapat mahal din kita ang isasabot mo? Esan. May mga salita na sa susunod na pagkikita na lang natin pag-usapan. CJ. Paalam. Yonshen. Paalam. Good night. Kaya. Yun ba talaga ang pamamaalam noon? Boss Gu, 5 taon mo nang hinahanap si Madam. Wala pa ring nahanap. Baka nasa ibang bansa na siya? Pag natapos na sa Pilipinas, sa ibang bansa na tayo maghahanap. Bakit palagi tayong pumupunta dito sa maliit at sirasirang baryo? Ilang bises na kayong naghanap dito. Dito ang kanyang bayan. Pakipark mo ang sasakyan sa may pasukan ng baryo. Maghahanap ako. Sage, Tito, bibili po kayo ng pakwan? Nanay, may bibili ng pakwan.